Hello, what's up mga ka-farm boy? Naisip ko lang, ewan ko kung magandang suggestion ito para sa inyo. Para sa atin dyan sa Pilipinas, lalo na sa ating mga backyard raisers. Sa isang lugar, halimbawa Quezon or kahit anong bayan, ano kaya guys kung tayong mga small farmers or yung mga backyard raisers magkaroon ng isang solid na organization dyan sa lugar nyo, 'di ba? So dun sa organization na 'yon, pag-uusapan nyo lahat ng mga negative, positive, mga magandang practices, mga management, mga sikreto ng bawat isang kuan kung paano napaganda yung farm. Kahit yung mga negative practices guys or yung mga negative experiences ng isang farm, pag-uusapan nyo dun sa isang organization na yon. Ang kagandahan nun, ang mangyayari, magkakaroon kayo ng solid na kuan ba, foundation dun sa isang lugar na yun na pati presyo, pati yung pagpapaganda ng quality ng mga produkto nating baboy, magkakaroon kayo ng isang solid na result, di ba? So, ang mangyayari niyan, in the end, malalabanan natin yung kuan, yung pamamarap ng itong mga buyer or yung mga trader na yan, di ba? Kasi mawawalan sila ng option, di ba? Kung isipin mo na kung lahat ng bayan ganun yung may kanya-kanyang kuan. Kasi dito guys sa Canada ganun, bawat lugar merong kuan, organization talaga. Tulad dito sa West Ontario, meron diyan organization ng lahat ng producer. So, walang basta-basta kuan nakikialam sa presyo ng kuan. Kung ano yung pinag-usapan, ano yung standard, yun ang susundin, di ba? So, walang nang lalamang. Ang nangyari kasi diyan sa atin, taguan ng sikreto, taguan ng mga negative na experiences. So, yung ganong problema, hindi nawawala, palipat-lipat lang sa bawat farmer, di ba? Pero kung meron tayong organization, ay sa tingin ko kahit paano malalabanan natin tong presyo, di ba? Ito ba guys, ito totoong nangyayari to diyan sa atin sa Pilipinas. Alam natin diyan sa Pilipinas merong pork federation diyan, yung organisasyon ng kuan ng mga magbababoy. Pero sila guys, kung titingnan niyo yung organization na yon, samahan niyo ng mga malalaking farm, di ba? Ang point kasi, paano yung mga maliliit na nag-aalaga ng backyard talaga, yung simula sa isang inahin hanggang sa let's say 50 sow level. Backyard ano yan, considered as small scale yan. Paano sila, yung mga liliit, di ba? Na ang nagdidikta ng presyo ng baboy, yung malalaki. Kasi volume sila kung maglabas ng baboy. Hindi sa kanila issue kung 10 piso lang kikitain nila sa isang kilo or magkano lang. Kasi sa dami ng volume nila, dun sila kikita. Kaibahan yon dun sa mga small scale. Like, meron ka lang alagang 2 baboy. O bebenta mo yun sa market, babaratin ka. Kasi ang labanan dyan guys, between small and large scale. Okay? Ngayon, aside doon sa kuan guys, sa federation ng pork federation na yon or kahit ano pang malalaking asosasyon ng magbababoy dyan sa Pilipinas, tayong maliliit, yung mga small scale farmer, gumawa din tayo ng sarili nating organization para at least di ba? Merong competition na maisiset kayong laban sa kanila. Di ba? So, wag tayong wag tayong magtaguan ng sekreto dun sa organization. Kasi dun sa guys, sa Pork Federation, invited naman dun lahat from small scale to large scale. Kaya lang, pupunta ka ba dun ng alaga mo lang 2 pirasong baboy? Pupunta ka dun sa mga nag-uusap-uusap mga 1,000, 2,000 sow level? Di ba? Wala, ka lang dun, may itsapwera ka lang dun, mahihiya ka lang, di ba? Kaya maganda, mag-put up tayo ng sarili nating foundation na kuan na doon natin pag-uusapan din yung mga bagay-bagay tulad sa pinag-uusapan nila doon sa mga malalaking association na yon, di ba? Ang sa ganun guys, ayun na nga, magkakaroon kayo ng laban. Okay? So, hindi lang sila, di ba? Kasi itong mga trader guys na nagre-resort sa mga backyard racers, hindi nila kayang pasukin yung malalaking mga farm. So, ang nangyayari, pupunta sila doon sa mga maliliit kasi doon kaya nilang brasuhin ang presyo. Pero yung malalaking farm, hindi nila kayang brasuhin nyo kasi meron silang nakaset na standard. Yung mga baboy nila, high quality talaga. So, kung ilalaban nila yung presyo ng mga trader or yung mga buyer na ganun lang maliit, hindi sila papatok doon sa malalaking farm. So, ang gagawin nila, lalabas sila ngayon doon sa mga small scale. Okay? So, dito kayo ngayon papasukin yung maliliit. Paparadahan kayo ng ganitong presyo, sasabihin na, ay, mataba. Kahit competitive naman yung baboy nyo, sasabihin, ay, mataba sir, hindi pwede ganyan, bla 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 bla. Ikaw naman na wala kang choice, dahil mag-isa mo lang, wala kang kakampi, wala kang idea kung ano na ang labanan ngayon, ibibenta mo na kasi feeling mo malulugi ka na di ba?
So ganun ang nangyayari guys. Kaya ang pinakamagandang solusyon talaga dyan guys, gumawa tayo ng organization, ng association, kooperatiba, yan ang mga pinakamagandang action dyan guys. Lalo sa mga maliliit na farmer, yung kooperatiba. Kumbaga, gagawa kayo ng isang governing rules dun sa lugar nyo, sa inyong, between sa inyong lahat ng mga farmer. Ayun. So matutulungan dun isa-isa. Kung sino yung nangangailangan ng atensyon, ng tulong, andun yung organization. 'Di ba? So mas mabilis kayong makakapag gathered ng information, tapos 'di ba, yung tulong mabilis niyong maibibigay diyan sa mga ka-organization nyo. Tapos meron kayong rules, dapat hindi walang babalga doon, walang manlalamang, 'di ba? In short guys, kung magkakawatak-watak tayo, hindi tayo mananalo sa malalaki. Sa labanan na 'yan, kailangan magkaroon tayo ng isang layunin. Isang grupo laban dito sa malalaking competitor. Kompetensya yan healthy competition yan guys. Hindi tayo pwedeng magsiraan lang na magsiraan, ganyan-ganyan, yung mga maliliit, di pa hiwalay. Paano kalalaki? Yung maliliit kapag pinagsama-sama mo yan guys, malaki na yan. Makakasabay na tayo sa malalaking mga intensive farm. Okay, pati dyan sa mga labanan ng presyo ng baboy. Paunti-unti makakasabay tayo dyan. Kaya ako, yan guys, pag-isipan nyo. Yung mga may kakayahan gumawa ng organization bawat bayan, gawin nyo guys. Huwag kayong kasi para din naman sa yun, benepisyo ng bawat isa. Hindi naman yun kung sino-sino lang ang magbe-benefits.